Okay, Nay. Linawin lang po natin sa mga katekram. Apo. Kasi isipin nila kung bakit nandito si Ate Jovelyn. Bakit nandito na si Ate Jovelyn? Kayo na lang po magkwento. Pinakiusapan ka ba ni Lola? Pwedeng kung ano yung sinabi ni Lola mo sa'yo? Kung bakit mo inatras yung ano? Nakikausap po si Lola na baka daw pwede daw na i-antas daw yung kaso niya. Tapos baka daw po nakikiusap po siya. Tapos baka daw po pwedeng kalimutan na daw po namin na i-antas po yung kaso. Tapos sabi niya po sa akin, wag ko na daw po ipapakulong. Bakit daw po sinabi ko pa sa inyo? Dapat daw po hindi ko na daw po sinabi sa inyo. Tapos Yan sa mga katekram po natin, magandang umaga po. Boss Lar, ano po ang tawag niyo nga po sa mga ano niyo? Mga ka-channel. Sa mga ka-channel dyan, magandang umaga din po sa inyo. Mga ka-channel, magandang umaga po. Yan, kasama po natin ang team po ni Boss Lar para mahuli po natin yung nakita pong cobra ng mga bata. Ate, paano po kayong di mag-aalala? Tignan niyo yung mga bata. Ang napansin ko agad dito, gilid sila ng irrigation hindi ito nawawalan ng ahas. Diyan sila talaga, ito yung talagang habitat ng mga ahas. Bless muna pala kayo kay Tito. Bless kayo kay Tito. Yan itatanong ni Tito anong klase nung nakita mo. Ay, Yan ikaw. naman sa kanya. Siya po yung nakakita. Saan mo nakita? Sa higaan nyo mismo. Kailan yon? Ilang araw na? 2 araw. Nakita mo kung saan pumunta? ano po, yung hindi pa po kami umaalis, nakita po namin, nakaano pa lang po doon, nakatulog pa lang po doon sa igaan namin. Ewan ko po saan napupunta eh. Ibig sabihin, lumayo ka, yung ahas nakikita mo pa, nandun sa higaan nyo. Hindi mo nakita kung saan siya pumunta. Kasi lumabas daw po siya nung nakita pong iyan mo gaano kalaki kasi may inaano siya parang sobrang laki po eh. Gaano kalaki? Haba po siya. Tapos yung kulay. Kulay cream po. Green? Pero nung nakita mo, naka-coil. Hindi siya, nung nakita ka, hindi siya sumibat na ganyan. Tumayo ba siya? Tumayo po siya eh. Paano tayo? Yung bigla ko siyang tumayo, tapos lumapit po yung ulo niya, tapos tumakbo na po kami. Oo, may mga cobra kasi talaga dito. Kaya dito, kung dito yung tirahan nyo, yan yung mga butas ng daga. Yan, sinusundan nila yan. Kaya dapat pag ganyan yung tirahan nyo, huwag nyo hahayaan na merong mga daga. Tsaka yung mga tambak nyo kung basura na lang talaga o kung pwedeng ikalakal, ibenta nyo sa kalakal para maging pera, para hindi nagiging taguan. Kasi ito, ginagapangan talaga ito ng mga ahas. Nung nanguhuli pa kami talaga ng ahas, isa sa paborito naming hunting ground itong lugar na ito, kabilaan. Lugar na ito, papunta dun sa kabila. Yung gilid lang ng highway na yan, yung mga binaklas na, Boss Tekram, yung mga binaklas na lumang kalsada, pag binaklas yan, yung iba, itinatapon nila sa gilid, nagkakaroon ng guwang yun. Parang trap ng cobra sa amin yun noon. Hindi ako sigurado kung nandyan pa yung mga, pero nangyayari na, halimbawa papunta kami ng bandang San Miguel, sisilipin namin, makakakuha kami ng cobra ngayon. Pagbalik namin, sisilipin na naman namin, meron na naman. Ganon kadami yung mga cobra dito sa lugar na ito. Kaya pagka ganito yung bahay nyo, dapat walang taguan yung cobra. Dapat walang daga, sinusundan nila yan, pagkain nila yan eh. Kaya madali namang barahan o
Wag hayaan na may mga butas na ganyan. Basta may butas na ganyan, sabihin mo sa papa mo, takpan nila. So, kaya tayo inimbitahan nito ni Boss Tekram dahil doon sa pag-alala niya dito sa mga bata, napakadelikado nga naman. Ito yung sinasabi ko kanina, mga ganyang bata, hindi aabot ng ospital yan, kahit siguro yun. Pag malaking cobra. Yung sinasabi namin na nakaligtas na bata doon sa cobra, maliit na cobra yung kumagat. Pag adult na cobra, mahirap. Karaniwan pag mga batang ganyan, hindi na nakakarating ng hospital. Ganong kapanganib. Pero dahil may mga butas ng daga dyan, posibleng nandyan pa yun. Yeah. Mukhang marami pa silang mga tambak sa loob. Oo nga po eh. Ayaw po nila kasing itapon eh. Pero mamaya po, mapilit. Ay, kayo na lang magpaliwanag, boss, para ano po. Hindi, pwede naman siguro na i-check lang na. Sige nga, i-check. May flashlight ka? Sige, i-check mo dyan sa loob. Kuhanan mo doon. Baka lumabas doon yung... Pero paunahin mo si ate. Wala. Wala, tatangay. Wala bang bakas dyan? Wala siya dito. Oo nga, kaya lang kailangan natin ng posible din siya kasing magbahay dito sa mga tambak nila eh. Butas ba ng daga yung tinignan mo sa gawi dito, Piols? Baya po kayo. Walang bakas ng cobra. Boss Lor, ano pong pangalan niya? Vincent ang pangalan niya, kaya lang Piolo ang tawag namin sa kanya kasi crush yan ng bayan. Ah. Oh, anong mas gusto mong tawag ko sa'yo, kuya? Vincent o Piolo? Niya siya yun. Pusa? Sa loob ng lungga? May pusa sa loob ng lungga? Ito niya po kayo ganyan niya. Bukos. Yan. Iyon, isa sa malinaw na palatandaan na walang cobra dun sa loob. Ah. Kasi may pusa daw dun sa loob. Paano nagkasya yung pusa dyan? Lunggayan ng daga. Malatiya mo po, kuting. Ah? Kuting? Buhay ah? Oo, sige. Diyan, kuya? Iyan mo sa gawin nito. Paano nagkaroon ng kuting doon? Wala daw po silang pusa. Baka hindi pusa. Masusungkit mo ba? Paano nagkaroon ng kuting doon? Baka ano yan, kuya, daga. Samahan ko si Boss Lord dito. Malaki ang problema natin dito eh. Bakit po? Kung nandito man yung cobra, nasa ilalim ng mga flooring na yan, matitibag yung mismong bahay. Ah. Pero so far wala pa tayong nakikitang bakas. Visible kasi yung bakas ng cobra pag ganito na merong ali-alikabok. Madali naming makita yung bakas niya pagka, yan, ito, halimbawa ito, pag gumapang siya dyan,
babakat yung katawan niya dyan. Kaya so far wala pa tayong nakikitang bakas. Ang problema nga dahil marami silang tambak dun sa loob, baka nasa mga kahon-kahon ng tambak nila. Yun ang kung wala man sa mismong flooring, pero pagka yung flooring nila ang tinibag natin, nako, mukhang halos magigiba na yung bahay nila eh. Oo nga po eh. Ang magagawa lang siguro natin dito kung sakaling hindi natin makuha, lecture sa kanila. Bilinan sila kung ano yung dapat nilang gawing pag-iingat. Ito, pag bumakat dito yung ahas, magsishape siya. Makakagawa siya ng shape. Meron at merong lilitaw na patag na ganyan. Parang meron at merong kang mapapansin natin. Pero so far wala eh. Ang problema, may ibang mga hayop din. May pusa pala na nasa loob nila, hindi man nila alam. May aso din sila. Dito sa labas, wala tayong makitang palatandaan na wala tayong nakitang bakas dito sa labas. Parang sinasabi po, gumapang po doon sa bakod, tapos na dito ano po sa taas. Gumapang sa... Ano po kaya yun? Hindi nila nakitang lumabas, di ba? Kasi kung nabulabog yun at may nataguan siya. Nasaan na? Diyan pa rin sila natutulog. Patay. Na-check mo na ito dito, Piolo. So, ay, wala ka man naman yatang wala ka rin palang masisilipan dito. Saan mo nakita, Ine? Saan mo nakita? Saan? Nandyan sa taas o sa ilalim? Gumapang Ilan talaga. taon ka na, Kuya Vincent? Mga gamit pala nila yung ano eh. 25. Mga gamit pala nila yung... Kailan ka pa nanguhuli ng ano? Nasama kay Bosslar? Pero yan, ginagamit nyo yan. Binuksan nyo na yon. Simula ng vlog na sila. Kasama ka na? Wala na kayong... bali tinignan nyo na yan. Na-check na nila ito. Malaki ang ipapaayos ni Boss Tech. Mauubos yung bahay nila. Tapos mauubos po na kapag talaga binakas, hindi pa na. Pero ganun pa man. Ay ang problema doon kahit na kahit na magtibag tayo dito, hindi tayo nakakasigurado na marami sukal sa kabilaan. Posible nga dumaan lang yun eh. Kasi dahil maingay dito, hindi rin siya maglalagi dito. May asa ka. May mga tao. Ay, hinano ko nga, ba't may pusa doon? Okay. Hintayin na natin yung ano para ma-check natin yung... Kasi nasabi po, malaki daw po talaga, mataba eh. Ang tendency naman talaga nun, aalis din yun dahil maingay sila dyan eh. Ay hindi naman mag-i-stay sa Yung maingay. Kaya lang, baka may lungga dun sa ilalim, kailangan lang natin
kailangan lang nating masiguro. Pero dito sa labas, wala kaming nakitang palatandaan ng ahas. Apo. Baka doon sa ilalim mismo nung papag. Apo. Magandang umaga po. May kasama po ako si Sir Boslar po. Ano po yung kasi? Hindi po, si Boslar po. Sila po yung magaling manghuli ng cobra. Thank you po. Oo. Pero kailangan po namin kayong nandun sa loob. Baka kasi mawala yung mga pera nyo doon. Ayun po, Boslar. Nandiyan na po si nanay. Saan si Piolo? Ayan na po. Kuya Vincent. Piolo daw. Piolo. Si Wala, Piolo. wala. Ay, nasanay na kayo sa pera. Wala. Nasanay na sila sa pera. Kasunod naman po kami isang gabi eh. Dito na lang ako kasi... Bali yung mga gamit doon sa dulo, ginamit nyo yon. Ginagamit nyo yon. Sa dulo po. Yun, yung mga kahon na yon, pwede nating igilid. Ito, pwede mo buksan ito. Eh, pumadal po yan. Oo, kahit na. Okay, Bobby, bigay mo kay Oh, Kuya Martin. ito, hindi, sara mo muna yan. Diyan mahawa ka na. Baka... Yan. Bigay ko kay Martin. Oh, sige. Oh, ay, dahan-dahan kapag ka. Oh, tama na. Laho yan, nilakad ko palagi ito. Oo, sige. Okay. Kaya mga puri eh, damit po niya. Oh. Sabi niya, teka, bigyan mo kasi. Ito. May nakita kang kanina, lungga sa ilalim. May semento ba itong ilalim? Ala po, lupa lang po. Ayun. May mga butas nga po pinagbabahayin po ng daga. Ay, kung wala palang semento sa ilalim. Wala siyang babae. Wala siyang babahayan dito. Napadaan lang yon. Oo nga po, nabaksak lang po siguro sa bubong nakita po ni Jubilin. So sa ngayon, natiyak natin na wala naman palang pwedeng taguan yung ahas dito sa bahay nila. Puro lupa po, yatapakan po namin. Pero ang problema kasi natin ngayon dito, itong tirahan nyo mismo, ito yung rota ng mga ahas. Yan ang tinutuntun nila, yung gilid na yan. Malamig po kasi. Kaya dapat laging ingat. Pagka nagkakalkal kayo ng mga gamit nyo dyan, Kinakabahan din po ako pagka may gumagalaw eh. kagaya kanina, yung pagbungkal mo doon sa mga gamit doon, hindi dapat dahan-dahan ka. Kasi lagi silang nandito. Opo. Lagi silang nandito. Tapos pagka may mga insidente, wag naman sana sa inyo, wag naman sana kahit kanina. Pero pagka may insidente, ospital, hindi tawak ha, hindi tandok ha. Opo. Huwag kayong pumunta doon. Lapit din po sana yan. Tawak sa amin po, nagtatawak po pag kinagat ka po ng ahas din eh. Oh. Tatawakin ka lang po, meron po sa amin, lapas talak. Huwag kayong pupunta. Huwag kayong maniniwala doon sa mga ganon. Mamamatay kayo doon. Pagka talagang nakagat ng ahas, 10-15 minutes kahit na malaking. Pagka kinagat po kayo ngayon, ngayon din po, dadalhin po sa tawak. Ano ba? Hospital. Huwag sa tawak. Pagka talagang nalagyan Hindi, kayo magaling po yun, nagtatawak sa lapas, sa amin. Hindi, magaling nga. Magaling nga. Okay. Update ka, Telegram. Bossler, ano po sa tingin nyo? Lalo ka sigurong mag-aalala. Dito sa mismong bahay niya, walang posibleng taguan yung ahas. Yung papagpala niya, wala namang semento o wala nang mga lungga dun sa ibaba. Itong irrigation na ito talaga yung ruta ng ahas. Bumabalik-balik dyan yung ahas. Marami sila sa paligid, hindi lang nakikita. Pagka nakita mo yung cobra actually sa isang lugar, aksidente yun. Aksidente lang, pero sa totoo lang, ang nature niya magtago, hindi magpakita sa tao. Yung sinasabi kong baka malungkot ka lalo dahil nga wala naman tayong magagawa kasi ganito yung nandito sila sa lugar mismo ng cobra. Bossler, turuan niyo ho pala kaming mga walang kagaya ng mga makakapanood. Yung mga dapat niyo bang ituro sa amin?
Yun nga, dito wala tayong magagawa kung hindi magbilin na lang na kung sakali, wag naman sana, na kung sakali magkakaroon ng insidente, kahit hindi sa kanila, ang gusto kong, ang pinagbibilin ko lang, huwag tayo dun sa mga customary doctors, huwag sa wag pagkagat ng ahas ha. Kagat ng ahas, kagat ng aso, itinatakbo yan dun sa mga tinatawag na tawak, tinatawag na tandok. Kaya lang nangyayari na parang ang daming pinapagaling nitong mga tao na to. Actually, maraming nagagalit sa akin pag sinasabi kong hindi sila nakakatulong. Hindi po sila nanloloko ha. Iba po 'yon. Hindi sila nanloloko kasi sila man mismo naniniwala sila na nakakapagpagaling sila. Kasi dadating sa kanila yung tao, nakatornigay, hinihimatay. Normal po 'yun na siyempre ang paniwala ng tao nakagat siya ng ang paniwala ng tao nakagat siya ng ahas. Po. Pero sa totoo lang, hindi naman cobra or baka galing siya sa sukal. Pag tinanong mo kasi yung mga ganun, karaniwan hindi nila nakita yung ahas eh. Basta ipipilit lang nila, nakagat sila ng ahas. Maaring na sugatan ng matalim na bagay o maaring nakagat ng ahas na ibang klaseng ahas kasi meron namang mga non-poisonous na ahas dyan. Po. At saka kahit cobra, pwede ka rin kagatin ng malitang tsansa. Pwede kang kagatin ng cobra na hindi ka bibigyan ng kamandag. Kasi kung gugustuhin ng cobra, pero mas bihirang mangyari, kung gugustuhin ng cobra, pwede kanyang kagatin na hindi kanya bibigyan ng kamandag. Pwede mo palang ganun? Pwede, may possibility yung ganon. Tapos, pag ang kumagat sa'yo na cobra, busog. Ang kamandag kasi, hindi intended yun na pamatay ng tao. Yeah. Intended yun para pamparalisa, pamatay ng pagkain niya at saka pantunaw. So habang nilulunok niya yung pagkain niya, patuloy niyang ini-inject yung venom niya. Ikinakalat niya doon sa katawan nung nilulunok niya para matunaw yung pagkain niya, yung daga, karaniwan daga ang kinakain niya. Kaya pag busog yung ahas, yung venom content niya, mas mababa yung toxicity level nun. Mas less ang tapang, kumbaga, kaysa dun sa gutom na cobra. Kaya pwedeng makagat ka ng totoong cobra na hindi ka naman talaga tatablan. Ngayon, yung isang palatandaan yung isang simptomas ng mga nakagat ng ahas, karaniwan, 10 to 15 minutes, pamamanhid na sa buong katawan, wala nang balanse yan. Di ba, pag inisip mo na itaas mo yung kamay mo, itataas mo, ganyan. Hindi na niya maitataas ang kamay niya hanggang bumagsak na siya. Yung mata niya kusang bumababa, tumutulo na yung laway, hindi na niya naigagalaw ang ngalangalan niya. Alin man doon na ang maramdaman ng pasyente, mamamatay yun pagka dinala sa tawak. Ang mga napagaling nung ang mga namamatay sa yung mga namamatay sa kamay ng tawak, sinasabi lang nila kasi huli na, kalat na yung kamandag. Hindi. Pagka kagat ng ahas, kung makakarating ka ng ospital, may puso yung doktor, ginawang kahit walang antivenom, in-intubate ka, malaki pa yung pag-asa mong mabuhay. Kahit na konting pintig lang ng puso, may pag-asa pang mabuhay yon pag ospital at merong doktor na magaling at merong antivenom. So yun, Katekram. At saka sabi po ni Kuya Vincent kanina, basta may nakita pong kasi sabi niyo nga din kanina, yan, pagka nakita nyo, hindi naman basta-basta. Hindi siya. Ang chances na ang peligro kasi nila yung baka tumabi sa kanila sa higaan. Kasi ang cobra, hindi naman siya nakakakilala ng natutulog. Kung gumapang siya dyan, tumabi siya sa'yo, tapos gumalaw ka, natutulog ka, ang assumption ng cobra, threat. Kaya magdedepensa siya. Ang instinct to survive yung pangangagat niya sa ganung pagkakataon. Hindi naman niya kilala, wala siyang guilt. Hindi niya alam na nakapatay siya, hindi niya sinasadya 'yon. Ang inaano niya, ang iniisip lang, ang nasa instinct lang niya yung to survive para mabuhay siya. Laging ganun lang. So yun, Katekram, ang dami kong natutunan. Sana po marami rin kayo natutunan. Boss Lar, maraming salamat po. Pero
ang iniisip po nito, saan siya nagtago? Masukal, oh. O magkabila po, no? Kabilaan. Pag mga hunter ng ahas, ay iba po yung hunter ha, lilinawin ko po kahit dito. Iba, sa social media kasi meron kayong makikita na nanguhuli ng ahas. Dalawa po yun. Yung isa cobra hunter, yung isa snake rescuer. Yung snake rescuer, manghuhuli yan ng ahas, ita-turn over niya sa DNR at i-release according sa protocol ng DNR. Yung hunter, nanguhuli po yun ng ahas para sa hanap buhay. May mga bumibili po kasi diyan sa maraming dahilan. Medicinal, exotic food. Marami pong palihim nagninegosyo ng mga ganyan. Kaya magkaiba po yun. Kasi pagka nakita nila yung ang naging impression ng mga viewers ng mga cobra video natin dito sa Pinas, pag nakita nila, ang iniisip talaga nila, ililigtas yung ahas, huhulihin nyo, tapos pawawalan nyo. Hindi po lahat ng nakikita nyo sa social media na nanguhuli ng ahas, nagpapawala ng ahas. Yung iba kumakain ng ahas, yung iba nagbebenta ng ahas. Sa totoo po, konti lang po yung talagang totoong rescuer. Dito po sa Nueva Ecija pala, Jerny Agustin, wildlife rescuer, hindi lang po ahas, kahit anong wildlife, nire-rescue nila. Connected siya mismo sa DNR. Hindi niya hino-hold yung hayop na hinuhuli niya. Direkta DNR, direkta releasing po yun. So, yun sa mga katekram po natin, inuulit ko, may channel po si Boss Lar. Kung yung mga ano po natin dyan, yung mahilig manood ng mga, ano po yung mga ano, yung content niyo, Yung sir? snake rescue, yung mga snake rescue. Ayan. Yung tatay ni Cobra Prince, kaibigan natin yun, si paring Raymond, Cobra King ng Calabarzon. Magkakilala po pala kayo. Ayan, shoutout po sa team po ng King Cobra, ano po yan? Cobra Team. Cobra Team. Pag sinabing Cobra Team, kasama na yung tatay, kasama na si Ian. Ian ang pangalan ni Cobra Prince. Pero Raymond, si Cobra King. Pero ingat lang Kuya Raymond sa paghuhuli ng mga ano. Kasi dangerous talaga eh. Tsaka talaga may mga namamatay. Tsaka pagka tayong mga nasa SOCMED ang namatay, talagang mate-trending tayo. Yung hindi ka kaaawaan tatawanan ka. Ganon kalupit ang kaya ako ang isa sanang gusto kong kino-content. Halimbawa, may kaso ng namatay. Gusto kong kinukunan ng istorya yon para na sa ganun maging aware yung tao. Tinatanong ko yan kung paano nangyari, tapos sasabihin ko kung paano dapat sanang naiwasan yun, ano dapat yung ginawa nila ng mabilisan. Kaya lang, karamihan sa mga pamilya hindi pumapayag Sa totoo lang, last week lang merong namatay dito sa Palayan City na bata. Nagipag-coordinate kami para ako makapagbigay tayo ng awareness, hindi na mangyari sa iba. Kasi karaniwan dahilan nga yung hindi nalalaman ng tao na kasama nila yung ahas dahil hindi naman normal nga na nagpapakita yung ahas. Hindi yung cobra, lalo specifically yung cobra, hindi niya sinasadya na magpakita sa tao. Kaya hindi natin alam na katabi natin siya. So yun ang pinaka number one na awareness na gusto kong ipaabot. Basta agricultural na lugar, may cobra sa paligid. Kay Kuya Vincent, thank you so much Kuya Vincent. Kay Ma'am Si Mocha Puno. Si Ma'am Monica, thank you so much po. Kilalang-kilala siya ng mga followers namin. Sa lahat po ng mga dyan, sa mga ka-channel, kay Boss Lar, thank you po sa pagmamasuporta po sa team po niya. Maraming salamat, Boss Tekran. Kami po yun, thank you. Thank you po sa yung ganyan malaking tulong po yun sa mga kababayan po natin na binibigay lang po nila ng libreng serbisyo para po matulungan yung mga ganitong kumare. Mahuli po yung mga ganyan, nakakamatay na cobra na ganyan. Kasi kawawa yung mga bata pagka nakagat Isang ugali pa naman ng Diyan cobra. masukal. Pag natumbok niyo yung pader na yan, nanununtun sila dyan
Diyan Yeah. sila nanununtun para maghanap ng mga pagkain nila. Kaya dadaan at dadaan sila dito. Yeah. Pag nakita niyo uli, huwag niyo susubukan na huwag niyo hayaan, mas okay pang lumayo kayo, bugawin niyo ng nakadistansya, hindi kayo susugurin yun basta umatras lang kayo. Po akong sasaktan, huwag mo sasaktan. Oo, basta nakita mong umalis, wag kang tatalikod pag nakita mong paalis. Titignan mo kung saan siya pumunta kasi baka sumuot doon sa Durabox mo tapos nakita kita kanina pagbukas mo ng Durabox. Sabi ko dahan-dahan. Hindi, sabi po ni ate, ni Jovelyn, gumanon daw po eh. Nung pag ganyan, gumanon na daw po sa kanya. Gumanon na yun, maingay yung si Kaya po umalis na po yung bata. Eh sabi niyo po sa akin, hindi naman no siya magaganon kung walang threat. Eh bakit po kaya siya na ganun? Threat display. Yun nga, akala niya, dahil na-istorbo siya, basta may lumapit sa kanya na mas malaking hayop o tao, magte-threat display talaga siya. Yeah. Pero hindi yun basta-basta lalapit, hindi yun susugod para tuklawin ka. Yeah po. Hindi nangyayari yan. Yung posibilidad yung natutulog ka, nakalapit siya, tapos saka ka bumiling, lalo na kung nadaganan mo, sorry, yari ka pag gano'n. Yeah. Pag dyan sa taas, karaniwan, ibang klase na ng ahas yun. Yung cobra sa baba lang lagi siya. Pagka-cobra sa baba lang. Halos sa baba lang. Sa baba lang siya. Pag sa taas, at kakulay niya yung rat snake, pero meron pang ibang mga ahas na Ayun ka, Tegram. Isa sa yung cobra pala sa baba. Okay. yung pinakakaraniwang posibleng makita natin na ahas sa taas, yung rat snake at saka yung bronze back. Yung i-display one, hindi ko Monica Puno, i-describe mo nga yung kulay ng bronze back, anong kulay nun? Hindi mo. Kasi siyang kulay. Marami siyang kulay. Meron siyang stripe na yellow, di ba? Hindi nahirapan ako sa kulay lalo na yung green. Kasi ang dami niyang contrast eh. Merong green na halos tingin ko parang black na. Yeah. Tapos yung merong parang maputla na. Hindi ko na mahina ako sa kulay. Yung cobra naman pagka nakatangad sa araw, yellow na yellow. Pagka nakaano po siya sa direct sunlight, parang yellow po siya. Yun lang ang may Shoutout po. bibigay natin sa mga pinuntahan natin ngayon dahil wala tayong nakitang cobra. Sabi ko nga kanina na pagka may pinupuntahan tayo tapos hindi natin nakuha yung cobra, may mga tao na hindi nawawala yung takot nila dahil walang nakuhang ahas. Pero sa totoo lang, kung takot po tayo sa ahas, mas takot po siya sa atin. Kaya kung naramdaman niya na may mga tao sa paligid at wala naman siyang pwedeng taguan pa na yung secure siya, kagaya ng mga malalalim na lungga ng daga, aalis din siya, natatakot din siya. Kaya, Okay, malinaw na. Mas malinaw na sa akin, Katekram. Thank you so much po ulit. Boss Dar. Kuya Vincent, thank you. Kay ma'am, thank you po. Thank you. May gustong idagdag lang po si Boss Lar, Katekram. pagka sa mga kababayan natin na sa mga rural areas, agricultural na lugar, pagka may nakita kayong ahas, mas mainam yung magtawag ng talagang eksperto na manghuli ng ahas. Maraming mga na-aksidente, marami sa mga natuklaw, ang dahilan yung attempt nila na patayin yung isang makamandag na ahas. Ngayon, kung magtatawag naman kayo, dapat right away, hindi bukas, hindi sa susunod na araw. On the spot po. On the spot dapat. Kapag magtatawag ng rescuer, basta wag na nilang gagalawin yung paligid. Kung magtatawag kayo ng mga magliligtas sa inyo sa ahas, at maghahanap kayo sa social media, ingat lang, hindi lahat ng mga nakikita nyo na snake rescuer talagang totoong snake rescuer. Yung iba hindi nga talaga naranasan na maghanap ng ahas Ganun po. may mga racket ngayon. Namimingwit sila doon sa mga doon sa mga
Snake ID group. Marami yan malalaking grupo yan Doon sila nagmamasid kasi doon may mga nagpo-post. May kilala po ba kayong snake hunter? May kilala po ba kayong snake rescuer? Hindi po lahat ng tatawagan ninyo mga tunay na snake hunter o tunay na snake rescuer lalo. Pag dito sa Tarlac, pwede niyo po akong tawagan. Sa Boss Lar Channel, nakamonitor po ako sa aking page. San Jose City, Jerny Agustin. Counterpart namin sa South, yung tatay ni Ian para sa Cobra Team. So yun lang mga kategram. Thank you po mga kategram. God bless po. We love you po with the love of God. Thank you. Maraming salamat po mga kategram. Okay, Nay. Linawin lang po natin sa mga kategram. Apo. Kasi isipin nila kung bakit nandito si Ate Jovelyn. Bakit nandito na si Ate Jovelyn? Kayo na lang po magkwento. Hindi, una po kasi, di balak po kasi magtinda sa highway. Dito po talaga silang magtitira sa magkapatid. Takay-takay naman po si RJ po doon sa doon po sa kanila. Wala naman po tutulugan doon, masikip-sikip. Tutulugan sila, yung sama-sama sila, dikit-dikit doon sa Pero buti na lang wala na dito yung kinakasama ni Lola. Ay, hindi na. Pero okay na siguro. Pinakausapan po kasi ni Lola yata. Kinausap ka yata, no, ate? Pinakiusapan ka ba ni Lola? Pwedeng kung yung sinabi ni Lola mo sa'yo? Kung bakit mo inatras yung Nakikausap po si Lola na baka daw pwede daw na i-antas daw yung kaso niya. Tapos baka daw po nakikiusap po siya. Tapos baka daw po pwedeng kalimutan na daw po namin na i-antas po yung kaso. Tapos sabi niya po sa akin, wag ko na daw po ipapakulong. Bakit daw po sinabi ko pa sa inyo? Dapat daw po hindi ko na daw po sinabi sa inyo. Tapos dapat daw po hindi ko na po kayo sinama doon sa bahay ng asawa ni Lola. Sabi niya po sa akin. So nalaman din niya pala yun no? Yung pagpunta natin doon. Iniisip ko din po, baka sinabi ng asawa niya na may naghahanap sa kanya. Tsaka baka yung vlogger daw po. Sabi siguro ng lalaki. Hindi po, umuwi po yung anak ko rin ng isang buwan na mahigit. Umuwi naman po yung asawa ko ni nanay. Kumuha ng daon ng saging. Lalagay po sa bangot. Si Lola naman, hindi niya maintindihan kung bakit. Ayaw niya ba na nasave yung apo niya? Wala siya ayos no? Sinabi niya ngayon. Parang... Paano kung di nga natin, kung di mo nasabi sa akin, nagpatuloy yung ganon. Lagi lang. Pagka nakita ko si Lola mo, kung di nga lang si Lola. Yung iniisip ko kasi, pakakasalanan ko pag kami mangyayari kay Lola mo Ayaw niya nga po maniwala sa Siya nga po pinipirahan ko siya ng lalaki. May dala po gulay kahapon din Kakainin daw nila, wala daw Wait lang makain. po, may sinasabi. Nandiyan po tayo yung pinigyan niyo po ng pera si Lola, bigla pong inaagaw ng lalaki. Ha? Yung pera. Ba't di mo sinabi sa akin? Umalis na po kasi kayo nun Kaya siguro di nakabili ng gas. Wala na alam na nabili Balik na lang kaya kay Lunes. Iniyano po natin dyan. Ma-ready na, maganda ng buhay yung nanay ko. Kung mawalan yan. Alam po, mamamatay po sa Kuya po yung kasi... buhay po sa ganun Kasi ako po, iniisip ko si Lola, baka mamatay ng hindi oras sa... Hindi rin po. Hindi. Anin lang po yung mga Kasi di ba gumagano lola. siya nung Lagi parang tulala. Parang... Kayo po ka, Tekram, ano po bang mas tamang basta ako, ang pinapasalamat... Hindi po. Hindi, ibig ko sabihin, basta ako pinapasalamatan ko na safe ka na. Set nga po siya. Yung lalaki nga po, andito pa.
So, Doon nga lang nagkamali kay nanay. Pero hindi na po siya napunta dyan, di ba po? Wala na po. Ay, hindi. Doon nga po diretso. So, inaano nyo na Nga lang, baka... hindi siya nakakulong. Hindi nga ho. Ah, Ay, sabi ko, hindi ni ikaso nito. Ayaw. Pasaysahan tayo, bala kayo. Ayaw nyo. Pero labas ako dyan. Hindi na pwede dito, papatay na siya rin. itutuloy ko ba yung pagbibigay ng pagkakataon na makapagpaninda po sila ng ng tinapa, palamig, ano pa? Ano pa ho yung mga gusto nyong tinda doon? Yun lang po, ganun lang po. Palamig at tinapa. Turon. Ako na lang po magdedesisyon yan. Medyo lali po alam pong Pero sa tingin nyo, kaya nyo po. Kasi Na? kayo pa rin po kasi yan eh. Sa tingin nyo po, yung gusto... Testing nga po pag isang linggo, mga 5 araw, pag mabili. Sa tingin nyo, ano po ba? Masaya ho ba kayo na bigyan ko kayo ng pagkakataon na makapagtinda doon? Or... Tala po kayo. Hindi po. Iyan po ba ay gusto nyo, maano po kayo, masaya po kayo kung gagawin po natin yon? Masaya po. Na makapagsimula po kayo nun, paninda. Opo. Okay.